Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na paganismo, nararapat layuan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at yung English naman ay New King James Version at ibang version. Kaya may nakalagay dyan na liba na kung babanggitin. Ano ba ang tinatawag na paganismo? At ang sabi dyan nararapat layuan. Ibig sabihin, dapat lumayo tayo dyan bilang mga Kristiyano. At lahat ng tao, palagay ko, dapat lumayo dyan. Ano ba ang tinatawag na paganismo? Sa English yan, mga kapatid, ay paganism. Sangayon sa Encyclopedia Britannica, mga kapatid, at ito'y sinasang-ayunan natin. At tinagalog na natin, online na Encyclopedia Britannica to. Ang sabi, ang paganismo ay isang terminong Kristiyano na ginagamit upang tukuyin ang mga reliyon na hindi sumasamba sa Diyos ni Abraham. So kapag ang reliyon na hindi sumasamba sa Diyos ni Abraham, samang Diyos na nakasulat sa Biblia, kasama yun sa grupo ng paganismo. Yun ang tawag nating mga Kristiyano ayon sa Britannica. At sinasang-ayunan natin yan. Mamaya makikita nyo po. Ito, Britannica pa lang to, no? Para makikita nyo, paganism o paganism. Sabi pa rito, tuloy natin, ang sentral na figura sa Kristyanismo, ibig sabihin si Abraham, ang sentral na figura sa Kristyanismo at iba pang mga reliyong Abrahamiko, mga kapatid, yan yung sa English Abrahamic, nanggaling sa salitang Abraham, tulad ng mga Judaismo at Islam. Kaya tinawag na Abrahamic yan sa English. Tumutukoy yan sa mga religion nga na nagmula kay Abraham. Tulad ng mga Kristiyano, Judaismo, yung Judaism na tinatawag, at kiniklaim din ng mga Islam na galing din daw sila ron. So, hindi nila tinatanggap na sila yung mga pagano, yung mga Islam. O sa ibang pag-aaral natin yun, marahil madadaanan. Pero dito, yung paganismo, termino natin mga Christians yan. Para tukuhin yung mga religion na hindi sumasamba sa Diyos ni Abraham. Tuloy pa natin sinasabi ng Britannica. Ginagamit ng mga Kristiyano ang mga terminong paganismo, paganism, at pagan na karaniwang may negatibong konotasyon. Ibig sabihin, hindi magandang pagsasalarawan yan. Negatibo, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, sa hindi Diyos ni Abraham. Ginagamit ng Kristyanismo ng salitang pagan o paganism upang malinaw na maipakita ang pagkakaiba sa pagitan nila ng mga Kristiyano at ng mga pinaniniwalaan nila na sumasamba sa mga huwad na Diyos. Ang paniniwala talaga natin, pag hindi ang Diyos ng Biblia ang sinasamba mo, huwad ng Diyos. So, mga pagano yun. Sangayon ba ang Biblia tungkol dyan? So, yun sa, sa tinatawag na Encyclopedia Britannica, yung paganism. Ngayon, sino ba ang mga pagano ayon sa Biblia? O tingnan natin mga kapatid, biblical na to, hindi lang sa Britannica to. Kundi, ayon sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, yung salitang pagano, sa Tagalog Biblia. Sa Biblia Tagalog, lalo na ang bagong ang Biblia, ay 4 na beses lamang nabanggit sa buong Biblia. Pero maraming banggit na tungkol dyan. No? Pero yung salita mismo pagano, sa Biblia Tagalog, 4 times lang na nabanggit yan. Una, mga kapatid, ang unang banggit ay tumutukoy sa mga bansang hindi kabilang sa Israel. Gaya ng Babylonia. Tawag doon ng mga Israelita ng mga pagano. Basahin natin dito mga kapatid sa Awit 79:1. Ang sabi ko rito, O Diyos, ang mga pagano sa iyong mana ay dumating. Kanilang dinungisan ang iyong templong banal. Ang Jerusalem sa mga guho ay kanilang inilagay. Ano ibig sabihin yan? Yung pagkawasak ng Jerusalem yan. Sabi, ang mga pagano, yung mga pagano, mga kapatid, the nations ang banggit dyan. Alam niyo, nasabi natin sa taas, mga bansang hindi kabilang sa Israel, gaya ng Babylonia. Bagamat hindi nabanggit yung salitang Babylonia dyan, ay natitiyak natin na ang mga pagano na tinutukoy niya dyan, sa banggit doon sa ilalim, the nations,
Ang tinutukoy dyan, yung imperyo ng Babylonia, yung mga bansang yan. Dahil sa tala ng kasaysayan ng Biblia at sa labas ng Biblia, ang imperyo ng Babylonia lamang ang nagwasak ng templo at ng Jerusalem. Winasak nila yan noong panahon ng matandang tipan. Old Testament yan. Iba pa yung sa New Testament. Sa New Testament naman, yung mga Romans naman yun. Pero dito, Old Testament itong binabasa natin, Babylonia ang tinutukoy dyan. Empire. Babylonian Empire. Bakit tinawag na the nations? Ibig sabihin, maraming mga bansa yan. Kasi pag sinabing empire, mga kapatid, yan ang isang kaharian na malaki na sumakop sa maraming mga kaharian. Kaya gano'n yun. Sumakop sa maraming mga bansa. At ang emperador, yung emperor, ang tawag sa hari dyan. Pero hari rin ang tawag. Pero siya yung hari ng mga hari. Hari siya ng maraming hari sapagkat maraming hari na nasa ilalim ng kanyang otoridad. Kaya the nations ang pagkakabanggit sa New King James Version. So yung mga pagano, yung mga bansang hindi kabilang sa Israel, gaya ng Babylonia. So yan ang unang banggit. Ang ikalawang banggit, mga kapatid, sa Biblia, na salitang pagano sa Biblia Tagalog, ay yung nandito sa unang Korinto 5:1. At sabi, sulat to ni Apostol Pablo, sabi, sa katunayan ay nababalita na may pakikipid sa inyo. At ang kanyang pakikipid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So yung tinatalakay ni Pablo dito, yung kanyang nabalitaan na pakikipid na nangyari doon sa isa sa mga kasama sa church sa Corinto. Pinakikita na malala, malubha ang nagawang kasalanan ng isang kapatid na to. Na kahit daw kasi sa mga nalalaman nilang mga pagano noong mga panahon na yon ng New Testament dyan sa paligid na yan sa Corinto, ay hindi nila nabalitaan yun. Pero ginagawa ng mga pagano yan, mga kapatid. Mamaya makita nyo sa Old Testament. Pero dyan sa panahon nila Pablo, wala sila napabalita sa unang Corinto na may gumawa niyan na mas matindi pa sa ginagawa ng mga pagano, parang ganon. Ibig sabihin malala. Matindi nga yan, mga kapatid, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Ibig sabihin sa stepmother niya. Inasawa niya rin ang kanyang stepmother. So, yan ang ikalawang banggit yan ng salitang pagano. At ang ikatlong banggit ng salitang pagano sa Biblia Tagalog, mga kapatid, dito rin sa sulat ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 10:19 naman, na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Totoo yan, mga kapatid. Yung mga pagano sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Yung Babylonia kanina, nabanggit sa Old Testament, ang dami mga Diyos-Diyusan yan. At dyan sa Corinto, lalo na, marami rin mga Diyos-Diyusan dyan. Sapagkat sinakop ng Gresya yan. At ang Gresya, alam nyo naman, marami mga kinikilalang mga iba't ibang mga Diyos. Di po ba? Sa kanila nga galing yung Greek mythology, kwento ng mga Diyos-Diyusan. Sabi ni Pablo dito sa unang Korinto 10:19, ano kung gayon ang aking sinasabi na ang handog sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog na mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. So dito naman yung mga pagano, Gentiles. Kanina pa, binabanggit ni Pablo, Gentiles. Kasi karamihan talaga ng mga Gentiles, hindi kabilang nga sa Israel yan, ibang mga Diyos ang kanilang sinasamba. Mga pagano. Mamaya, mga kapatid, ay babalikan natin ang mensahe ng talatang yan. Nilagay ko sa aral yan mamaya, no? Nais lamang natin ngayon ipakita na ang mga pagano ay tumutukoy sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. At ang ikapat na banggit ng salitang pagano naman, mga kapatid, sa Biblia Tagalog, ikatlong banggit yan, no? Ang ikaapat na banggit ay may kaugnayan din sa Diyos-Diyusan. Kaya dito ipinakita ni Pablo na karamihan ng mga Kristiyano noon, maski naman sa panahon natin ngayon, maski ako noong unang panahon, no? Dating kalagayan niya na maraming Kristiyano, mga pagano. Tingnan niyo, mga kapatid. At sabi nito, alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa. Yan pinapakita dyan ni Apostol Pablo, pinapaalala niya
yung nakaraan ng mga taga-Korinto tungkol sa kanila nakaraang bago sila maging Kristiyano, sila'y mga pagano pa. Ibig sabihin, dati sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sa tunay na Diyos. So alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. So pinapaalala sa kanila ng Apostol Pablo, nung sila'y mga pagano pa, talagang naakit sila, naligaw sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito mga kapatid, pag ikaw'y pagano, ibig sabihin, ligaw ka sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ang mga Diyos-Diyusan na yung tinuturing ng Biblia, kaya na sinabi ni Pablo, hindi makapagsalita. Ibig sabihin, wala yan. Walang kwenta yan. Hindi mga tunay na Diyos yan. Hindi nga makapagsasalita yan eh. Kasi mga rebulto lang yan, mga imahin. So yan mga kapatid, nakita natin yung paalala na mga Diyos-Diyusan ay walang kapangyarihan at hindi dapat sambahin. Nakaliligaw yan. So yan po mga kapatid, yan yung mga tinatawag na pagano ayon sa Biblia. Eh bakit ba natin pinag-aaralan ito mga kapatid? Sabi nga ng title natin paganismo, nararapat layuan. Kailangan layuan natin yan Mga gawain ng mga pagano na ayaw ng Diyos. Kaya kinakailangan lumayo tayo Alam niyo yung number 1 dyan? Number 1 dyan, inadaanan natin nung last lesson natin tungkol sa sinseridad at katotohanan Yung tungkol sa kanilang pagsamba, tapos kukopyahin natin, tapos matutungkol natin sa tunay na Diyos. Na minsan yung kinakatwiran pa ng iba na, hindi, kinopya lang naman yung paraan Hindi naman yung mga Diyos-Diyusan nila ang sinasamba namin Pero yung style ng pagsamba, yung the way, yung paraan ng pagsamba nila, kinopya ng ilang mga Kristiyano, tapos in-apply ngayon kay Jesus at in-apply sa amang Diyos. Nakita nyo, ayaw ng Diyos yung ganun. Di ba, ito yung tagubilin ng Diyos. Paalala ko lang sa inyo, dinahanan natin ito noong nakaraan tungkol sa sinseridad at katotohanan. Hindi sapat na sincere ka. Ang tanong, totoo ba yan? Yung ginagawa mo. Yan ba ang katotohanan na itinuturo ng Diyos na pamamaraan ng pagsamba sa Kanya? Tingnan nyo yung warning, di ba? Paalala lang natin. Ginamit natin noon yung Revised Tagalog Popular Version. Gamitin natin yung ambago ang Biblia ngayon. Dito sa Deuteronomio 12:30. Ito yung tungkol sa mga pamamaraan ng pagsamba ng mga pagano. Ito yung bilin ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa Israel, bago sila pumasok sa lupang Kanaan, yung lupang Kanaan, yung kanilang mamanahin yun yung yun yung lupang ang mga nakatira doon mga pagano, mga sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyusan. Pero may tanong nga na lahat ba ng ginagawa ng mga pagano ay mali at labag sa gusto ng Diyos? Hindi po. Sapagkat may mga paganong matitino naman Bagamat sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, abay hindi naman nagagalit ang Diyos sa kanila kapag ang ginagawa nila yung mga mabubuting gawain, yung mga ordinaryong mabubuting gawain tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagtulong sa kapwa. Alam ba, pagalitan sila ng Diyos tungkol dyan. Hindi naman yun ang punto ng Biblia Yung mga mabubuting gawain, hindi yun. Ang punto rito mga kapatid, yung pamamaraan ng pagsamba, hindi sapat na maging mabait ka lang. Tumutulong ka sa kapwa mo, iba naman ang sinasamba mo. So hindi issue rito na lahat ng ginagawa nila masama. Hindi naman lahat ng ginagawa ay masama. At hindi yun ang pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan yung mabubuting ginagawa ng mga tao. Pinag-uusapan natin dito yung ayaw ng Diyos. Ano yung ayaw ng Diyos? Yung pamamaraan ng kanilang pagsamba, ayaw ng Diyos yun. Kaya ayaw ng Diyos, nagkayahin din natin yun, di ba? Sabi nga dito sa Deuteronomio 12:30, mag-ingat ka upang huwag kang mabitag na sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo. Ibig sabihin, ito sa mga Israel to nung una, di ba? Pag napuksa na yan, yung mga nakatira dyan sa Kanaan, mga pagano na yan, mag-ingat ka. Baka mabitag ka, baka mamaya sundan mo sila. Ibig sabihin, gayahin sila. Tuloy natin. Pinutol ko yung talata, mahaba kasi. Diyan din. Huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ng mga bansang ito sa kanilang mga Diyos?
gayon din ang gagawin ko. O yan yung piniliwanag natin noon. Ayaw ng Diyos, nagagayain mo yung pamamaraan ng pagsamba nila. Kaya sabi niya, huwag kang mag-usisya tungkol sa kanilang mga Diyos na magsasabi, paano naglingkod yung mga bansang ito? Sa kanilang mga Diyos. Gayon din. O gayon din ang gagawin ko. Ibig sabihin, kokopyahin ko yun. Ayaw ng Diyos yun. Dahil yung sumunod na talatan, sabi rito, huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon Diyos. Sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. So, huwag mong gagawin yun. Mali yung sinasabi na iba. Okay, galing sa paganismo, itong kulturang ito, itong pamamaraan na ito, galing nga sa paganismo. Pero hindi naman yung mga Diyos-Diyosan ng mga pagkano ang sinasamba namin. Si Jesus naman ang sinasamba namin. Mali yun, mga kapatid. Huwag mong kokopyahin yun. Ayaw nga dito, ito si Yahweh, Panginoon, yung Amang Diyos. Ayaw ng Amang Diyos. Kukunin mo yung sistema nila, tapos i-apply mo sa Kristyanismo. Hindi ganoon, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng pag-aaral dyan ng malaliman, mga kapatid, sa mga susunod na pagkakataon. Kailangan matutunan natin yan sapagkat nadadaya tayo. Maraming Kristiyano nadadaya na yung gawin ng mga pagano parang nililinis. Nililinis lang nila yung sistema, pinapalitan yung mga pangalan. No? Imbis halimbawa si Molech na Diyos-Diyosan ng kanilang sambahin, yung Molech pinalitan nila ng Jesus Christ. Parang ganun. O, sa iba pagkakataon. Dito lang muna tayo sa basic. So, mga pamamaraan ng pagsamba ng mga pagano, huwag nating kokopyahin. Tapos i-adapt natin sa mga churches natin. Ang isang example dito na obvious naman, hindi naman kinokopya ng iba, pero may mga gumagawa talaga, diretso. Sapagkat pati na ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Nag-aandog ng mga babies para sa pagsamba nila bilang burnt offering. Okay, yung iba hindi ginagawa yan, pero may mga gumagawa niyan. Ayun, mga talagang mga nasa kay Satanas na talaga. O kaya ikakatwira na ibang Christians. Hindi naman namin ginagawa yan eh. Alam ko, hindi natin ginagawa. At bawal gawin yan. Bawal ang gobyerno. Yung aalay mo nga yung mga babies, na bilang burnt offering sa inyong reliyon, bawal yan. Makukulo ka, mabibitay ka pa sa ibang bansa. So, yan lang ba mga kapatid? Bukod sa pag-aalay ng mga anak, narito ang ilang pang mga gawain ng mga pagano na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, yung mga malalalim na espiritualidad na hindi maintindihan dahil medyo may kadiliman na tiwaga, pinagbabawalan Diyos yan. Gawain ng mga pagano yan, may kaugnayan nito sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Unang-una, yung Diyos-Diyusan, yung mga imahe, iba-ibang imahe, ha? Misa sa Christian churches, marami tayong mga images, mga imahen na ni Birhen Maria, ni Apostol Pablo, ng mga apostoles, mga santo, mga karakter ng Biblia, nilagyan nila ng imahe. Igaling sa paganismo yun eh. Mga kapatid, binago lang yung mga pangalan eh. So nakita nyo, isang halimbawa yan na sistema ng pagsamba ng mga pagano in-incorporate sa mga Christian churches. Number 1, mga kapatid, imahin. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ayaw ng Diyos yan. Ito, 10 Commandments to eh. Bahagi ng 10 Commandments to, sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. No? Sumunod na talata, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So, hindi lang sa mga kapatid nating Kristiyano to na may mga imahin, ha? Kasi iba-ibang imahin to eh. May imahin ng hayop, may imahin ng ibon, may imahin ng tao. O, diba? May mga sumasamba sa baka, sa mga insektos, may mga imahin ng mga dragon, imahin ng mga ibon, mga nasa papawid. Ano mang uri ng imahin yan, bawal para sambahin. Huwag daw. Tayo pa rito. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Parang ang lupit ng Diyos, no? Yung kasalanan ng magulang, sisingilin niya
sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi, hanggang sa 4th generation. Ikaw ang unang generation. Yung mga anak natin ang ikalawang generation. Yung mga apo natin ang ikatlong generation. Yung apo sa tuhod natin, yun ang ikaapat na generation. Sabihin ng iba, teka, ang lupit ata ng Diyos. Alam nyo, hindi malupit ang Diyos. Kanino niya gagawin yan? Doon sa mga ayaw sa Kanya. Yung ayaw sumunod. Pero kapag sinusunod natin ang Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos, sinusunod natin ang Kanyang mga aral, hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ang pangako naman sa susunod na talata, mas grabe kaysa dyan, mga kapatid. Kung yan ay 4 na generation lang, ika nga magsasuffer. Pero kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ito sabi, next verse lang to, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Isipin nga ninyo, libu-libong salinlahi. Mahal, haba niya mga kapatid. Kapag ikaw ay umiibig sa Diyos at tumutupad ng kanyang mga kautusan. So, naisingit lang natin yung 26. Baka sabihin niya naman dito sa nakaraang verse yung kasalanan ng mga magulang sisingilin hanggang doon sa ika-4 na generation. Doon sa mga yumuyukod sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. So, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangunahin yan. Isa sa mga pangunahin. Ayaw ng Diyos yan. Gagawa ka ng imahen. Ano pa? Ito, mga kapatid, yung inahalo nila sa kanilang espiritualidad, no? Sa kanilang buhay, espiritu ng mga pagano. Yung paggamit ng mga kung ano-ano mga mahiwagang ritual, kasama na yung pangkukulam. Tingnan nyo, mga black magic, etc. Mga kapangyarihan na kadiliman. Sa Deuteronomio 18:9, sabi rito ni Moises, pagpasok mo sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos, ay huwag ka mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng gawain ng mga bansang yaon. Another warning to sa mga Israelita. Bago sila pumasok sa Kanaan, ang daming bili ng Diyos. No? Ayaw ng Diyos na kukopihin nyo yun. Kanina, di ba? Yung mga ginagawa ng mga pagano. Ngayon naman, ito, wag kayong gagawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng gawain ng mga bansang yon. Ano ba yun? Tuloy natin ang basa. Sunod na talata. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinamang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog. Okay, kanina, nadaanan din kanina yan. Pero hindi lang yan. O manghuhula. Nakita nyo, manghuhula, no? O manggagaway. O engkantador. O mangkukulam. O di ba mga mahiwagang ritual yan? At pangkukulam na banggit yan, yung mga mga nasa digdig na mga espiritu. Yung mga madidilim na espiritu na sistema ng kanilang espiritualidad. Yung mga pagano, ang dami nilang kaek-ekan yan, mga kapatid. Mga seremonyas, mga ritual. Katulad yung, di ba, nung Samhain Festival, yung pinag-aralan natin, yung Halloween, di ba? O gumagamit ng anting-anting. O yan, si Nardong Putik, gumagamit ng anting-anting. O nagpapagamit sa masasamang espiritu. O sa lamangkero. Ano yung sa lamangkero? Ano yan Ibang klaseng magic yan Magic yan na kumakarga ng kapangyarihan mula sa masasamang espiritu. O sumasangguni sa mga patay. So nakita nyo, no? Merong ganun, maski sa panahon natin ngayon. Magkakaroon tayo ng lesson yan, yung sa contemporary times, sa panahon natin, kung paano nag-exercise ang mga pagano ng iba't ibang mga ritual sa panahon natin ngayon. At makikita nyo na meron talagang direkta. Yung iba naman, mga Kristiyano, nahawa lang. Nahaluan ng paganismo yung aral Kristiyano. Pero meron talagang solid na mga nasa paganism o paganism. Gaya ng mga nagse-celebrate ng Samhain Festival. Solid yun, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mga Kristiyano yun, talagang alam nila, demonyo yung kanilang sinasamba. So yun po, mga kapatid. Ito pa sabi rito, pagsasagawa ng mga ritual na may kasamang karahasan. Ito, sa ibang pagkakataon, may pakikita ako sa inyo na
sa panahon din natin ngayon sa iba't ibang mga bansa. May mga ritual na pinatutungkol nila sa Diyos, sa kanilang espiritual na paglilingkod sa kinikilala nilang Diyos, pero sinasaktan nila yung kanilang mga sarili. Kasama sa nila, sa mga ritual nila eh. Katulad dito, na natala sa Biblia sa Unang Hari 18:28. Makikita natin yung mga propeta ni Baal. Diyos-Diyosan sa Old Testament yan, panahon ni Elias na propeta. Si Elias, si propeta ng Diyos yun. Dito makikita natin sa 18:28 ng mga hari na kasama sa kanilang ritual yung sinasaktan nila yung sarili nila sa pamamagitan ng paghiwa. No? At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y naghiwa sa kanilang sarili ng tabak at mga patalim ayon sa kanilang kaugalian, hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Ito yung yung dumadalangin sila kay Baal na paapuhin. Lagyan ng apoy ni Baal yung kanilang handog na susunugin. Na ang usapan nila ni Propeta Elias sa panig ng Diyos, si Propeta Elias, kung totoo yung Diyos ninyo, dalanginan niyo yan, tumawag kayo dyan para sindihan niya yung burnt offering ng baka, na baka, na nandun na yung mga panggatong, apoy na lang ang kulang. Ang contest nila, dumalangin sila sa Diyos na Baal at si Elias dadalangin sa Amang Diyos para kung sino yung Diyos na magpapasindi ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Dito, tagal-tagal nila nagsisigaw na malakas. Wala pa rin nangyayari. Kaya ginawa nila, naghiwa sila sa kanilang sarili. Para bagam lalong tumindi yung kanilang prayer. Iniwa nila yung mga sarili nila hanggang sa bumulwak ang kanilang mga dugo. Pero wala pa rin nangyari. So, example yan, mga kapatid, ng pagsasagawa ng mga ritual na may kasamaang karahasan. At nung tingnan ko yan sa internet, mga kapatid, marami akong nakita na matindi pa rin. Na kung ano-anong ginagawa sa katawan ng tao, binabahagi na kanilang espiritual na paniniwala. Mga gawain ng pagano yan sa Kristiyano. Walang ganon. Hindi po pwedeng ganon. Ayaw ng Diyos, sasaktan mo yung sarili mo. Tapos sasabihin mo, naglilingkod ka sa Kanya. Kaya tumututol din tayo sa mga penitensya, sasaktan mo yung sarili mo. Sa ibang pagkakataon, didetali natin yan. Pinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, yung diwa ng paniniwala ng mga nasa paganismo o kaya yung mga nahawa na ng paganismo, nahahaluan ng paganismo yung kanilang mga aral. So, bukod dyan sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga Diyos-Diyusan at sa mga iba't ibang mga espiritu, ito pa yung ibang mga tagubili ng Diyos sa Israel na ginagawa ng mga pagano doon sa bansang kanilang pupuntahan na nagbili ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Huwag niyong gagawin yung ginagawa ng mga pagano roon. Ano yon? Tungkol yan, mga kapatid, sa mga kaugalian na immoral at sexual na kasalanan. Gawain pagano na yan. Kapag ikaw namumuhay sa immoralidad at sexual na mga kasalanan, gawain ng mga pagano yan. Sapagkat ito yung sinabi ng Diyos, tagubili sa kanila. Mababasa natin ito, mga kapatid, sa Levitico 18:6 hanggang 13. Actually, 18:1 hanggang 30 yan Pero, gano'ng kahaba yan, mga kapatid, no? 30 mga talatalos. Pero huwag kayong mag-alala, hindi natin babasahin ng buo yan. Gusto ko lang magkaroon kayo ng bird's eye view tungkol sa immoralidad at sexual na kasalanan na ayaw ng Diyos na gawain ng mga nasa paganismo. Ito ang sabi rito, mga kapatid. Levitico 18:6. Diyan tayo magsimula na. Huwag kayong makikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Pinuputol ko yung verse, no? Kasi madali naman unawain, no? Para mabilis tayo, pero hanggang 30 yan, no? Pakikita ko lang sa inyo yung mga sexual na pagkakasala na gawain ng mga pagano. Kaya kapag itong ginawa mo, pagano ka na rin. Nahawa ka na ng paganismo. Huwag kayong makikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong ina. Tinanggal ko na yung huwag makikipagtalik dahil paulit-ulit lang. So, bawal makipagtalik sa inyong ina. Sa ibang asawa ng inyong ama. Kasi nung ibang asawa, bakit may ibang asawa? Kasi may plurality ng marriage nung araw. Noon yun sa Old Testament. Pero sa New Testament, hindi na. Isa lang dapat ang asawa.
So, sa ibang asawa ng inyong ama, bawal makipagtalik. Sa inyong kapatid na babae. Ano pa? Huwag kayo makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Bawal yan. Sa anak ng inyong ama, sa ibang babae. May plurality nga ng marriage. Baka may anak sa labas yung tatay mo, bawal din doon. Sa kapatid na babae ng inyong ama. Kapatid na babae ng inyong ama. Ano ibig sabihin yun? Tiyahin mo sa ama mo. So, bawal ng sexual na relasyon. Huwag kayo makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. O di, tiyahin mo rin. Bawal din. Sa asawa ng inyong tiyo, tiyahin pa rin. Sa tito mo na yun. Sa inyong manugang na babae. Sa inyong hipag. Ano pa sabi rito? Huwag kayo makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Next verse. Huwag kayo makipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikipid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Si Molek, Diyos-Diyusan yan. Huwag kayo makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Natural, sa kapwa babae rin, bawal. Huwag kayo makipagtalik sa alimang hayop. Meron mga ganun di ba? At sabi pa sa 24, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawain ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya kung sila sinumpa. Yung mga pagano na nandun sa Kanaan yan. Pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. Next verse. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Verse 28, kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito tulad na nangyari sa kanila. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng alimang karumal-dumal na gawain ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. At sa verse 30, sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin. Huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So, ang dami mga kapatid, mga sexual na pagkakasala, mga immoralidad, mga gawain ng mga pagano na ayaw ng Diyos. So ngayon, sa bahaging ito mga kapatid, bago tayo magtapos, marami pang bagay yan. Hindi na minadali na natin iba. At least meron tayong idea tungkol sa paganismo. Masama, di ba? Yung mag-practice tayo ng paganism. Mga practices ng mga pagan. Ngayon, mga kapatid, sa susunod at huling bahagi ng ating pag-aaral, tungkol naman sa pag-iingat ng mga Kristiyano mula sa gawi at tradisyon ng mga pagano. Tingnan nyo, ito yung bilin sa atin. Number 1, ang idea rito ay hindi dapat na maging kasama ng mga demonyo sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga pagano. Medyo drastic yung salita, no? Matalim yung salita. Hindi dapat na maging kasama ng mga demonyo sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga pagano. Pag nakibahagi ka sa gawain ng mga pagano, masasama tayo sa mga demonyo. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng fellowship. Baka hindi natin namamalaya, nagkakaroon na tayo ng fellowship sa mga demons. Balikan po natin yung kanina sinabi ko sa inyo na mamaya natin papaliwanag. Ngayon natin paliwanag to. Yung ikatlong banggit ng salitang pagano. Di ba? Naalala nyo to? Ano kung gayon ang aking sinasabi? Na handog sa mga Diyos-Diyusan na may kabuluhan o ang Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? So, categorical question to. Ibig sabihin ng categorical question, nandyan na rin yung sagot. Ibig sabihin, pinapakita ni Pablo sa pamagitan ng patanong nga lang,
na yung mga handog sa mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan. At ang Diyos-Diyusan mismo ay walang kabuluhan. At hindi lamang walang kabuluhan, mga kapatid, kundi sa susunod na talata, mabigat-bigat, di ba? Ang sabi niya, hindi sinasabi ko na ang mga bagay na inihandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. So nililinaw ni Apostol Pablo na mga handog, mga inaalay na mga pagano sa kanilang mga Diyos-Diyusan, sa mga imahin, ay talagang inaalay nila sa mga demonyo. Alam niyo, sa pagtuturo ng Biblia, diyan mismo sa nababasa natin, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, katumbas yan ng pagsamba sa mga demonyo. At nalalaman man natin o hindi yan, mga kapatid, tanggapin man o hindi, yung mga demonyo yung sinasamba ng mga naghahandog sa mga Diyos-Diyusan. Yung iba, alam yan. Alam nila, demonyo yon, masamang espiritu. Yung iba, hindi. Hindi nila alam. Pero sa imahe sila lumulod. Yung imahe na kanilang sinasamba. Ang iniisip nila, ang Diyos ang kanilang sinasamba. Ang pinaghahandogan. Yun ang masakit nun. May masakit nun. Alam mo, ang iniisip mo, ang totoong Diyos ang sinasamba mo. Kaso sinusuway mo ang Diyos. Kinokopya mo yung pamamaraan ng mga pagkano. Lalo na yung pagsamba sa mga imahin. Hindi mo yung sinasamba mo. Masakit na katotohanan dyan. At ang sabi pa, di ko ibig na kayo makasama ng mga demonyo. So, hindi tayo dapat magkaroon ng bahagi niyan. Kaya nga, mahigpit ang tagubili ni Pablo rito. Dito rin, mga kapatid, sa sulat niya sa unang Korinto, sabi ni Pablo, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hindi lang si Pablo may bili na ganyan, ha? Lumayo daw sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Flee from idolatry. Si Apostol Juan din sa kanyang sulat, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Keep yourselves from idols. So yung utos na yun ay malinaw at direkta. Sina Pablo, ganoon din si Apostol Juan at ang ibang mga apostol na talaga nag-utos sa mga mananampalataya na umiwas at lumayo sa anumang anyo ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay tinuturing na malaking kasalanan sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil ito ay isang anyo na idolatria na naglalayo sa Diyos. Nilalayo tayo niya sa tunay na Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano dapat na manatiling tapat sa Diyos. Umiwas tayo sa anumang anyo ng idolatria. Mahalagang paalala to na hindi katanggap-tanggap sa Diyos yan. So yan, nakita nyo, no? Hindi tayo dapat na maging kasama ng mga demonyo sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga gawain ng mga pagano. So yun po mga kapatid. At dito mga kapatid, ito, huling-huling bagay na to. Babala to mula sa sulat ni Kristo sa 7 iglesia sa Revelation. Hindi natin tatalakay ng buo to. No? Sapagkat mahaba to. Natalakay ko to mga kapatid, isa-isa noong panahon ng pandemic. Pero alam ko marami sa inyo siguro hindi nakapakinig nun. Kasagsaga ng pandemic nung talakayin ko to. Pero bibigyan ko lang kayo ng ng bird's eye view. Kasi dito sa Revelation, mga kapatid, may sulat si Kristo sa 7 churches sa Asia Minor. Ngayon, doon sa 2 churches sa Asia Minor, ay may sulat siya na may kaugnayan. Church ang sinusulatan niya, ibig sabihin mga Kristiyano na, meron siyang banggit tungkol sa 2 iglesia na 2 church, 2 lugar yun na magkahiwalay, na na-impluensyahan ng paganismo. Babasahin natin ito. Pinakikita ko lang sa inyo na merong panganib kasi. Na okay, hindi nga si Satanas ang iniisip mong sinasamba mo. Hindi nga demonyo. Pero may posibilidad pag hindi tayo nag-ingat na tayo ma-impluensyahan ng paganismo. Yung church natin ay masingitan ng aral na akala natin ay totoo dahil hindi naman pangalan ng mga Diyos-Diyosan ang binabanggit, pangalan din ni Kristo, pangalan din ng Ama, pero kinopya lang natin yung pamamaraan ng paganismo. Tapos in-apply natin sa Diyos. Di ba? Yun ang ayaw ng Diyos. O, tingnan ninyo mga kapatid. Yung 2 iglesia ng Panginoon nasumpungan at nahaluan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o ng paganismo.
Dito sa sulat ni Kristo, sa Apocalypse 2:12 yan hanggang 17, no? Yan yung sa iglesia sa Pergamo. Binanggit ni Kristo tungkol sa mga sumusunod sa aral ni Balaam at gayon din sa mga aral ng mga Nicolaita. Yung mga aral na yun, mga kapatid, may kaugnayan. Pag inalukay natin yan, may kaugnayan yan sa paganismo. May halong paganismo. Kukunin lang natin yung isang talata rito, mga kapatid. Subalit meron akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat merong kanyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam doon sa loob ng church. May mga sumusunod sa aral ni Balaam. Tuloy natin. Na siyang nagturo kay Balak. Figurative yan from the Old Testament yan. Yung mga karakter na binabanggit yan. Na siya nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. So nakita niya, mga kapatid, no? Gayon din naman, meron kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Ano yung pag inalukay natin yan, naalukay natin yan. Pero baka hindi nyo napapakinggan yan o napakinggan ng panahon ng pandemic. Kaya magkakaroon tayo ng pag-uulit ng lesson sa mas malalim pang kaparaanan tungkol dyan. Alam niyo yung mga aral ni Balaam at ng mga Nicolaita ay isang halimbawa yan ng paganismo na nagdudulot ng kasalanan sa mga mananampalataya. Binasa natin yung talatang yan, bahagi ng sulat ni Kristo sa iglesia sa Pergamo para makita nyo, mga kapatid, yung danger na baka masingitan tayo, yung church natin, ng mga aral na may kaugnayan sa paganismo. At bukod dyan, yung isa pa, mga kapatid, yung sulat ni Kristo sa iglesia sa Tiatira, na mababasa naman natin sa Apocalypse 2:18 hanggang 29. So, hindi na rin natin babasahin lahat. Para magkaroon lang kayo ng idea, mga kapatid. 2 churches kasi yan eh. Yung doon sa 7 churches na talagang nasingitan ng mga aral ng paganismo. Kaya mag-iingat po tayo. At sabi nga rito, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo sa church sa Tiatira. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nililinlang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Paganismo din ulit yan. May kaugnayan sa Diyos-Diyusan eh. So meron daw propeta ro na Jezebel ang pangalan. Figurative yan, mga kapatid. No? Figure of speech yan. Hindi na, maaaring may propeta nga talaga literal doon. Pero huwag niyo isipin si Jezebel ng Old Testament yan. Pero inilalarawan lang na katulad ni Jezebel. Sapagat si Jezebel ng Old Testament, masamang reyna yan. Na naging reyna sa Israel na talagang iniligaw ang mga tao. Pero dito sa New Testament, no, sa iglesia sa Tiatira, napasok sila nung aral ni Jezebel. Tinuruan sila makiapid, kumain ng mga bagay na inandog sa mga Diyos-Diyosan. So, ang pagtuturo ni Jezebel ay isang halimbawa rin ng paganismo na nagdudulot ng kasalanan at nakukompromiso yung pananampalataya ng mga mananampalataya. Pag sinabing nakukompromiso, parang bagang natatanggap na rin. No? So, mag-ingat po tayo. Ang mga babala ni Kristo sa mga sulat na ito, nagbibigay ng gabay sa atin ng mga mananampalataya na manatili tayo matatag sapagkat mapanganib, mga kapatid, na yung church natin, yung mga aral niya, dapat alagaan natin. Baka masingitan tayo ng mga tradisyon, mga kaugalian na hindi natin alam, paganismo pala. So yung mga kapatid, yan yung paganismo. Nararapat layuan natin. Yan lamang ilan sa mga babala mula sa Biblia na ang paganismo ay nararapat layuan ng mga mananampalataya kay Kristo. Marami pa. Hindi naman natin pwedeng talakayan lahat. Katulad ngayon, oras na para magpaalam. Naway dalhin natin sa ating mga puso at isipan yung mga aral na natutunan natin. Magkaroon tayo ng paninindigan sa pananampalataya natin. Huwag tayong susuko na kung marami ang gumagawa niyan, naging tradisyon na yan, magandang tingnan, masayang tingnan. Huwag, mga kapatid. Manindigan tayo sa katotohanan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na magpakatatag at lumayo sa anumang gawain na maglalayo sa atin sa Diyos.
Ang ating layunin sa buhay ay bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita at hindi sa pamamagitan ng mga tradisyon na lumalabag naman sa mga kalooban ng Diyos. Naway maging maliwanag sa atin ang naging aralin natin ngayon, makatulong sa atin maging gabay. Tingnan natin mga kapatid, palalawakin pa natin ang ating pag-aaral tungkol sa paganismo sapagkat naniniwala tayo na may mga aral ng paganismo na pumasok sa mga churches, mga Christian churches, na hindi minsan namamalayan ng mga Kristiyano na ang kanilang ginagawa ay paganismo na pala. Madali lang naman mga kapatid ang guide. Ang guide natin, pag hindi sinabi ng Biblia, imbestigahan natin mabuti. Pag hindi yan ang turo ng Biblia, aralin natin mabuti, baka naman maligaw tayo. Kaya mga kapatid, naway makinabang tayo sa ating ginawang pag-aaral ng kanyang mga salita. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.